Sa isang komunidad, importante ang sinasabi natin, maganda ang inyong pakikitungo sa inyong mga kapitbahay. PDEA agent, sinabi niya, hindi mo ba ako kilala? Abay, eagle ako. Ang ibig sabihin, eagle. Agila meet the tiger. Okay, yan ang pamagat natin ngayon. Umpisahan natin. Magandang hapon sa iyo, Donna De Castro. Ayun po, magandang hapon po, sir. Alright. Donna, kwento mo sa akin. Noong 30 po ng gabi, pumunta po kami sa San Mateo para po i-celebrate yung birthday ng nanay ko. Actually, sir, nasabihan na kami dati, sir, na wag daw po kami magpa-park doon sa area na yon, doon sa may gutter na yon, kasi medyo matapang nga daw po yung may-ari kasi may malaking tao daw po. Hindi po namin nasabihan yung dalawang may dala ng NMAX. Okay. Na wag magpa-park doon. Bali, hindi po namin na-discuss sa kanila yon. Ang siste po kasi, sir, dati tinanong namin yan sa admin na kung meron po bang pwedeng bayaran na parking slot. Wala daw po talaga kaming, wala silang allotted na parking slot. Okay. Parang respetuhan lang po. Kung sino mauna, doon ka pwedeng pumarada. Yung bang ibig mo sabihin sa akin? Yes po, yun po yung sabi ng admin, pero respetuhan daw po. Sa kalsada yon, hindi sa loob ng Sa kalsada sinasabi. na po. Sa kalsada na yon. Opo. So, hindi sa loob ng sinasabing subdivision? Po, hindi po. Hindi niya matakbo kasi meron tire lock. Sino ang nakakita na naglagay ng tire lock sa motorsiklo ng kapatid mo na sinubukang maneho ng mister mo, Donna? Sir, wala po nakakita. Basta may bata lang daw pong nagsabi sa kanila. Pagsakay ko nung sa motor, siyempre hindi natin alam kung nakapadlock o ano. Pagkandar ko, inalis ko na agad. Ngayon, pag nakapadlock pala, sumuntik pa nga akong matumba doon. Ano ang sinabi ni Rio Arizala? Kung sino bang pumunta? Ikaw, misis mo, o kapatid Ako, mo? sir, ako. Okay. Nakausap mo si Rio Arizala? Sabi niya sa akin, sir, nung bungad niya, actually yung asawa niya yung nauna na umano sa akin. So, nagpasensya naman kami na sabi ko, pasensya na ma'am, kasi na-parkingan ko yung parkingan niya na sinasabi. So, pasensya na po. Ngayon, sabi niya sa akin, ikaw ba yun? Sabi sa akin, gano'n. Ikaw ba yun? Sabi ko, oo, sir, kami yung nung nakapark dun sa mo, pasensya ka na, sir. Sabi niya, gano'n. Hindi mo ba ako kita? Gumanon sa akin. Sir, kilala kita, nabanggit ka na sa kapitbahay ko, nabanggit ka na sa akin, sir. Pasensya ka na at naparkingan ko yung yung mo, yung parkingan mo. Kasi na ID mo. Hinihingan niya ako, sir. Hiningan ka pa ng ID? Yes, sir. Ano sinabi niya? Bakit hiningan ka ng ID? Nagulat ako, bakit kukuhaan ako ng ID nito? Okay. LTO ba to? Bawal yung ginawa niya dahil hindi siya pulis. Pangalawa, bawal pagpipicture ng ID maliban na lamang kung kayo nagkaroon ng minor accident, nagkasagian. Parang harassment yun Parang intimidation ang ginawa niya. The subscriber cannot be reached. Hindi pa rin makausap. Hindi mo gagamitin ang iyong posisyon bilang ahente o anumang katungkulan meron ka sa sinasabing PDEA or Philippine Drug Enforcement Agency bilang ahente, pero hindi mo babantayan ang mga kapitbahay mo kung wala namang ginagawa. Kung parking space man yan, kahit ikaw nagpasemento yan, hindi mo pag-aari ang lansangan, pinasemento mo yan, it doesn't mean sa iyo na yan. Kung nakikinig ka ngayon, Rio Arizala, gusto kong makita ang pagka-eagle, as in aka eagle. O pang-anim na, wala kang karapatan maglagay ng tire lock dahil yung tire lock na yan para sa mga enforcer ng traffic. Munisipyo man yan, syudad man yan, hindi mo trabaho maglagay ng tire lock. Kung gusto mong ganoon, pumasok ka na lang sa MMDA o sa Traffic Management Bureau ng sinasabing munisipyo. Hindi yan pang-ahente ng PDEA. Anong iyong masasabi ngayon? Sir, salamat po sa sa action na ginawa niyo sa amin. Actually, sir, 3 kami nakuhaan ng ID niyan. Pinilit ko lang na ibigay yung ID na yung isa ko sabi. Kasi ang hinahanap niya talaga yung nagpark ng motor. Sir, bayaw ko yun. Ako yung homeowners. Ako na lang po yung kausap mo. Sabi sa akin, paano kung umulit pa? Sir, hindi na uulit kasi alam na nga namin. Paano kung naulit? Magkakagulo? Ilalagay mo ba ang batas sa kamay mo? Kung nakikinig ikaw, Rio Arizala, may isang Bentulfo bitag na nagsasabi, mali ka! Kang hahari-hari dyan sa lugar, wala akong pakialam kung PDEA agent ka. Gusto mo bang magpalagay, magbigay ng mensahe sa kanyang mensaheng diplomatiko na lumapit ka na sa akin, sabihin mo kung anong nasabi ko,
Pakiulit sa kanya. Sir, kung nakikinig ka, Sir Rio, wala naman kaming ginagawa sa iyong masama. Kung naabala ka namin sa pagparking ng motor namin sa inyo, dun sa parking na sinasabi mo, nagpasensya ako sa iyo. Pero nangyari sa amin, parang tinakot mo pa kami. Tulong pa kayo ng mga kasama mong mga igil na sinasabi nyo na malakas daw yung igil. Yun ang laging sinasabi ng paligid yan. So ngayon kami, ordinaryong tao lang naman kami na sumusunod lang din kami sa batas. Kung ano yung nararapat, alam din naman namin yung tama at mali. So ginanon pa kami. So napahiya kami, nag-dictate kami sa mga tao din sa paligid. Pinagtatawanan nyo pa kami habang tinatanggal nyo yung padlock. Hanggang ngayon nakakatakot kasi bakit? Ginawa mo yung mga ID namin. Anong dahilan mo bakit mo ginagawa yun? At para saan yung ID na yan? Yung pagkuha-kuha ng ID, para saan yan? Mag-iingat ka. Nandito lang kami. Hindi lang ho kami sumbungan. Mabagsik ho kami sa sumbungan, investigahan. Ipagtanggol ang mga taong inape, nayuyurakan, walang kalaban-laban. Sila yung mga tahimik na mamamayan, walang nilabag sa batas tulad na panood nyo. Pag yan ay dinuro mo, tinakot mo, pinahiya mo, binantaan mo, walang dapat gawin. Hashtag, ipabitag mo. Well, napagalaman ho ng bitag na si Rio Arizara ay namumuno bilang Governor ng Southern Tagalog Region 4A ng Fraternity Order of Eagles o Agila. Ayon naman sa official website ng PIDEA, narito mga hinahawakang posisyon ni Rio Arizala sa PIDEA 2017 Regional Director and Intelligence Officer 4 sa PIDEA Calabarzon, 2020 Intelligence Officer 4 Provincial Officer sa PIDEA Laguna. Makakausap natin dito si Mark De Castro, asawa ni Donna. Mark, balik tayo rito sa iyo. Sinubukan natin tawagan etong si Rio Arizala at sinubukan namin tawagan dito sa main PIDEA at nakuha namin at nakausap naman namin doon, parang medyo shy sila. Parang ang gusto namin ay kumbaga kukundinahin anumang mga bagay na ginagawa mo kesyo sa subdivision pag sinabing sa lugar mo nagpakilala ka ng PIDEA, hindi trabaho ng PIDEA. Kaya lang sinasabi nila, Mart, ay pangkapitbahay lang din. Anong pakiramdam mo? Sir, siyempre, parang nakakatakot na kasi sabi nga, malaking tao nga raw yun. Katulad yun, sa banggit nyo pa lang. Hindi ko sinasabing pinagtatakpan, pero Iwas pusoy. Iwas. Yun ang masaklap talaga sa batas natin sa Pilipinas minsan. Saka sa mga otoridad. Kaya kailangan, meron ka talagang hawak. Kadalasan, yun ang realidad talaga, sir. Okay. Kailangan din, meron kang hawak sa batas. Okay. Kung meron man akong dapat sabihin sa iyo, Marta, no? Antayin mo lang ang pagbasok ng bagong administrasyon. Magkakaroon ng regodon. Baka naman, babahag ang buntot nitong si nanduro sa iyo. Ako'y very particular sa mga taong nagsisiga-sigaan. Pero ang pag medyo siga na rin ang tumawag, medyo nahihiya sila. Ewan ko kung nahihiya o natatakot lamang. Kasi para sa akin, nagbigay kami ng puwang at nagpaparamdam na kami. Tinatawagan namin, parang walang gusto magsalita. Hindi natin naintindihan kung bakit. Ako naman, wala akong sinasanto kahit sino. Ang gusto kong marinig dito sa mga kasamahan niya, Sir, kami huy kinahihiya namin kung ganyan hong trabaho ng kabaro namin. Kinukundi na namin ang mga trabahong ganyan kasi masisira yung pangalan namin. Katakataka sa akin na sasabihin ng mga kabaro, abay, sige, mag-file tayo ng kaso, samahan na lang sa IAS. So, challenge accepted, Mark. Sasamahan ka namin at gusto ko, kung kinakailan ako pupunta sasama, at gusto ko makita tong si Rio Arizala para pakita na talagang hindi uubra sa akin kahit na sinasabi mong ahente ka, huwag mo akong ilagay sa mga listahan mo kung sino mang intel ka. Anong pakiramdam mo habang nagmamakaawa ka at parang humihingi ka ng patawad sa pagkakamali? Tapos naramdaman mo na parang ginaganahan siya na the more na parang lumalakas ang loob niya manduro. Anong pakiramdam mo? Nung una, sir, siyempre, pag naman humingi tayo ng paumanin, talaga, kumbaga, bukal sa loob mo. Pero habang tumatagal na parang sinasabi mo yun na paulit-ulit, ginanahan pa siya, parang natutuwa pa siya na gano'n ang nangyayari. Nakakapaliit ng sarili mo kasi ginawa mo na nga yung dapat mong gawin para hindi lang humaba yung usapin.
ganun pa. Kumbaga, talagang halos, sige pa, magpaumanhin ka pa. Parang ganun yung nasa isip niya. Aha. Kumusta naman itong si Arizala nung ngayon? Siyempre, hindi po pwedeng bingi siya. May mga tao rin yan. Alam na sa PIDEA, pare, pinag-usapan ka na, binitag ka na hashtag ipabitag ka. May tumawag ba siya sa'yo? Kumatok mo siya sa pinto? Mark, pambihira ka naman, Wala, sir. So siguro, deadma lang to. Parang siguro sabihin, pag nadagdagan ko pa to, delikado pa. Nirerespeto natin at sasamahan ka sana namin kung gusto mo. At sinabi sa amin ng PIDEA, magsampa ka sa internal affairs. Ang internal affairs ay mag-iimbestiga sa loob sa mga kinikilos, inaasal ng isang ahente ng PIDEA, kay director man yan, kay official man yan, kapag may reklamo sa loob na yan, ginamit yung kanyang pagiging ahente, na bilang pananakot na rin, na lahat na sinapit mo na kinuhanan ka ng ID, pinicturean ka ba? Pinicturean pati yung lisensya mo? Yung ID, sir, yung ID. Inano niya. Doon sa ID na yun, may mukha sila sa ID, may address? Yes, sir. Meron po yun. Meron ba kayong homeowners dyan na parang lapitan mo na lang, ireklamo mo muna roon? Ginawa namin yun, sir. Kaya lang, pinadiretso kami sa barangay. Doon na lang daw kami sa barangay kasi sabi niya, pag ayon sa kanya, nakabangga na niya dati yung kapatid. So, ayaw na niyang madagdagan. So, kailangan doon na lang sa barangay, i-blatter or kung ano man yung reklamo namin. Alright. Kumbaga, siga talaga sa lugar. Isa lang dyan, tingnan natin. Baka maswerte tayo rito. Baka buenas tong araw na to. Tawagan nga natin si Rio Arizala. The subscriber cannot be reached. Wag na nating pilitin pa, Mart. Baka kasi sabihin niya, siya naman ngayon ang hinaharas namin. Ilang beses na kami tawag niya, nakikita niya namin tawag niya. Siguro, i-text na lang siguro ito, mag-iwan kayo ng text. Sabihin niyo, this is Mr. Ben Tulfo of Bitag, the Tiger. Okay? Attention, Agila. Ang sasabihin, ikay inarereklamo ng iyong kapitbahay. At the same time, gusto kang makuhanan ng pahayag para naman tabla na hindi kayong tumatahimik niya na parang baliwala. Sakaling hindi tayo makakuha ng sagot dito, Mark, kasama ang grupo ng Bitag Investigative Team, sasamahan ka namin dito mismo sa PIDEA Internal Affairs Service o IAS. Doon, mga video ipakita mo para nang sa ganon, kung siya'y organic na empleyado, magkakaroon ng question yan kasi parting ipapatawag siya, magpapaliwanag para hindi niya na ulitin. Baka kasi na high blood lang. Okay, Mart? Okay po. Salamat Ingat po, lang, sir. Sige, di bale. Okay, sige. Well, kami hoy, sinubukan ho natin. Pag ang ayaw ho talaga makipag-arap at medyo natatakot talaga, hindi na natin pwedeng gipitin pa kasi harassment na yun. Alam naman natin pag ang taong takot na, huwag niya nang takutin ba. May mga taong kuminsan nahihiya o naduduro, natatakot din. Siga pero pag sila'y tinapatan ng siga, nababahagang buntot, nagiging pisot ang ugali. Nag-iisang pambansang sumbungan. Hashtag ipabitag mo. Ito ho ang motor at SUV nagsalpukan na panood niyo siguro huto at lumapit ho sa amin. Abay, ang driver na may anak na general daw, ganon. Hiningan pa sila ng 1,000 ng itong pobreng itong rider. Abay, teka mo, tarang ito Makakausap natin ngayon ang rider. Mga boss, Paul, magandang hapon sa iyo. Hello, Paul. Magandang hapon po, Sir Ben. Alright. Okay, Paul. Nakita ko sa video, nung tinitingnan mo, marang natilapon na kayo. Uulitin natin, ayan, nabangga kayo, tilapong kay back, ayan, nakikita ko rider mo. And then, ayan, hindi agad kayo sa sobrang sakit niya, nabangga na kayo, natilapon na kayo. Tiningnan na talagang, ayan, may lumabas ng parang naka-duster ata na nanay. Tapos may babaeng naka-short pants doon. Kinakausap ka, anong sinasabi niya habang kinakausap ka sa video? Ayun po, Sir Ben. Ang tanong po niya kung saan daw po yung tama namin. Tapos, based din po sa may video, pinakita ko po yung mga tama. Tapos, ang sabi po niya, nakita niyo ba yung nangyari sa bumper ko? Ganun po yung approach kagad niya. Ibig sabihin, hindi mahalaga buhay mo, mas mahalagang bumper ko. Parang ganun po yung dating. Kung di ba naman stupidong sila nakasakay, ikaw talagang maliban na lamang kung si Iron Man ka, walang sakit yan dahil katawang bakal yan, di ba? Tao ka Siyempre masasaktan ka. Inabutan ka niya ng telepono doon. Nakita ko kanina yung sa video. Nang pag-abot niya ng telepono, sino yung pinakakausap? General? Ang sabi lang po niya sa akin, Toy, kakausapin ka. Unang bungad po sa akin,
hello, this is General. May binanggit po siyang pero nakalimutan ko po kasi yung pangalan dahil po shock po kasi ako. Yon, inabot yung telepono para sa kausapin mo si General. Anong pakialam ni General doon sa nangyari na to? Ang putok sa General na kung sino man yan. Kaya kung sino man nanunod ngayon, General, hinahabon kitang putok sa ka. Nakuha mo ba ang plate number nitong nakabangga sa yung sasakyan? May traffic report yan, di ba? Opo, nakuha naman po. Meron naman po. NDK 3923. Yan ba nakalagay doon sa traffic or accident report? Yes po. Pumunta po kami mismo po ng traffic sector po. Sa traffic sector sa Quezon City, okay. Hindi sumunod sa inyo yung babaeng basta na lang kumuha ng 1,000 sa inyo? Hindi po. Nagpakilala ba siya? Wala po. Nagtungo sa Land Transportation Office, LTO, sila Paul, at para i-verify kung kanino nakarehistro. Base sa datos ng LTO, nakapangalan sa sakyan kay John Andrew Rehano Duano. And sa pamamagitan ng social media, nahanap nila si John Andrew Rehano Duano. Dito rin nakita ni Paul na si base sa build at itsura na mukha kanilang makaharap at naganap ng aksidentes. Hindi ba duster ang suot niya? Yes po. So nung lumapit siya, naka-duster, tama? Yes po. So itong nakuha mong nakaitim dito, siya ba to? Siya po yung namumukhaan ko, sir. Naka-face mask din po. Based po doon sa naka-face mask na mga pictures niya. Siya rin. So ito yung babaeng kausap mo? Yes po. Itong naka-black na t-shirt. Galing sa iyo to, hindi ba? Kitchen po. So sa parting to, hindi siya nagpakilala sa iyo? Hindi man lang siya nagbigay ng driver license niya? Wala rin po. Ba't hindi kayo nagtawag ng pulis? Sir, kasi po nasa isip ko po, yung kasama ko po si Chin, kasi iniisip ko po na ipa-first aid po muna talaga siya. Ano bang sakit na sakit ba siya doon sa parting yan? Hindi ba nakita ng babae? Sir, nakita naman po yun eh. Pero hindi lang po siguro intindi rin. Okay. Sige, kwento mo sa akin nung lumapit sa si babae naka-duster. Tapos nabot na po sa akin yung cellphone, pinakausap na po sa akin yung general. Tapos pumasok po ako doon sa yung papasok po doon sa parang may mini-stop po yun. Sinabihan po ako nung general na, paano ba yan? Kasalanan mo yan. Kasi overtake ka. Nung sabi ko po, sige po sir, sabi ko po lang po muna si ma'am. Tapos sabi sa akin, bayaran ko na lang daw po. Sabi ko, ano po babayaran dyan? Sabi nga po 1K. Ako naman po, sobrang takot ko rin po kasi tsaka shock po ako nun. Binigay ko na lang po yung 1K. Siya pang may ganang kayo na nga nasaktan, kayo pa nagbayad ng 1,000. Kano ginastos ninyo sa pagpapagamot, pagbisita sa Yung sa akin po, yung sa ospital po, gumastos po ako ng 3,500. Tapos yung si Duster, anong ginawa? Wala po. Nangutong po sa inyo ng 1,000. Colonel Reynante Reyes, Colonel, magandang hapon sa iyo, sir. Yes po, sir. Good afternoon. Ano hong nakikita ninyo, sir? Kasi bilang eksperto ho kayo. May broken white line. Yes, sir. Ibig sabihin yan, pwede tayong mag-change lanes considering safety. White vehicle ay the SUV. Yata doon sa, yes, SUV. Doon sa kaliwang bahagi, which is pwede naman. Pero nakikita natin dyan sa video na wala siyang warning sign to make turn. Left signal light. Yung motor naman, ay pwede naman siya mag-overtake. Nakikita natin dito ay mabilis yung takbo niya. Hindi niya in-anticipate, kaya nabangga siya. Pareho silang may mali. Sa situation po. Both of them nga ay pagkakataong bibigyan din nila ng pansin na dapat safe and clear pagliko at pag-overtake nila. May 5-second rule, sir, kung titingnan natin. Universal driving. 1, 2, 3, 4, 5, and then you make a turn. Tingnan niyo, sir. Abrupt ho, sir. Boom. Mukhang yes, sir, no? Very abrupt ho, sir. Hindi tama, sir, yung kanyang Paul, nandiyan ka ba, Paul? Kasi yan, video na hindi sa inyo, sa CCTV. Anong sinabi ng babaeng naka-duster na lumapit sa'yo? Pag-abot po siya sa akin ng phone, sabihin po niya na may kakausap daw po sa akin. Ang bungad po sa akin, hello, this is General, ganun po. Tapos sinabi na po niya na, alaw ba yung ginawa mo? Mali yun. Dapat hindi ka nag-overtake dyan. Sir, ano hong protocol na kapag ikay wala sa lugar at tatawagan ka, di mo nakikita at may nagsumbong lang, may karapatan ba ang sino mang makialam at magsabi agad, mali ka? Hindi po maganda yan. Hearing the side of that. Pero yun nga, hearing the side ng driver ng motorcycle ay hindi po din siguro tama. Kaya nga, sir, ito balikan ko lang po yung tanong mo kanina.
sa pagkuha natin ng lisensya sa ating Land Transportation Office ay meron po tayong kaakibat na responsibility dyan, especially on the situation na nangyaring ang ganyan. Aksidente. Tulungan tayo dyan sa daan. Yes, sir. Dyan yung isang responsibilidad na dapat nating ibigay sa ating kapwa rider. With that, sir, kami po ay nagpapasalamat sa inyo. Mabuhay po kayo, sir, sa Highway Patrol. Sir, thank you po din sa inyo sa time. Sa parting itong Paul, ganito ang sitwasyon. Na-identify mo ba yung babae na yon? Sigurado ka ba't mananawagan ako rito sa babae na to para palutangin natin kung sino man itong general na putok sa buhay na to? Kumpirmado ka na ba na si itong kausap mo, itong naka-picture na naka-t-shirt na itim? Opo sir, based po dun sa itsura po niya sa picture. Siya po rin po yung nakita ko dun sa personal Gusto mong manawagan, Paul, sa kay... Sige, manawagan ka. Manang sana po makipagtulungan ka po sa amin na kahit tulungan nyo lang po kami sa gasusin po namin kasi hindi po kami nakakapasok ngayon. Ako po humingi na po ako sa inyo ng pasensya. Sana po kahit humingi rin po kayo ng pasensya sa amin, sana gawin nyo rin po yun. Kasi nasaktan po ako pati po yung backride po. Manang itinuro ka ng biktimang si Paul. Makinig ka. Di kita pinahihiya, lumutang ka. Walang karapatan ang isang motorista magtatawag ng isang, kung sino man yon, na sinasabi nitong si Paul, na para nagtawag ka sa telepono. Napakausap mo na hindi naman nakita kung anong ginawa mo't ginawa nito. At walang karapatan ang kung sino man putok sa buong hinayupak na general na pinagmamalaki mo, anak mo, kumpare mo. Hinuhubaran ko lang kayo sa inyong katarantanan. Huwag niyong uulitin to, huwag niyong pamarisan dahil kapag kayo'y naipabitag, hindi namin kayo sasantuhin. Pwede mo kaming tawagan kung sasabihin mo, mali ka Mr. Tulfo, gusto kong sabihin mo harap-harapan sa amin. Una, hindi namin sinasabi o tama o mali sino sa inyo kasi may proper forum dyan. Pareho kayo may mali. Pangalawa, inilagay mo ang interpretasyon ng batas sa kamay mo. Kung papalag ka at sasabihin mo mali ako, well, pues, inaantay namin pati yung kasamang general mo. Iharap mo sa amin. Paul, nakatulong ba kami sa'yo? Yes po sir, yes po. Nabigyan ka ba ng linaw ngayon, Paul? Opo sir, papasalamat po kami sa sa ginawa po niyo sa amin. Nag-iimbestiga, nagtatanong, nakikinig, nagbabalanse. Sa taong tinatawagan natin si Manang Lalain, nag-aantay kami ng iyong kasagutan. Higit sa sumbungan, imbestigahan, at anumang reklamo, iniimbestigahan, sinusuri, ang nag-iisang pambansang sumbungan, #ipabitag mo. Kami ho sa pambansang sumbungan, marunong ho kaming makinig. At marunong din ho kaming ipagkaloob ang karapatan, marinig, the right to be heard nung inarereklamo. Lalo na kapag medyo mailap itong inarereklamo. Well, asahan niyo ho, mga gagawin ho namin, bibigyan ho namin ng pagkakataon. Pero, paano kung yung imbes na sagutin ang sumbong, abay nakikipagsubukan sa halip na maging desente at medyo mahinahon ang pakikipag-usap, baruban ang dating Wala kaming pakialam kung kamag-anak kayo ng general or mataas na opisyal ng gobyerno. Huwag nyo kaming i-bluff. Parang ang dating bluffer kayo para sa amin Manduduro na wala sa lugar. Di kami natitinag kahit sino pang abogadong di kampanilyang kunin ninyo. Pakinggan ang recorded audio conversation ng pakikipag-usap ng mga bitag investigators. Dalawa ho to. Dito ho sa Kolokoy na si John Andrew Rojano Duano. Hello, Sir Andrew. Yes, ano yun? Ikaw yung kausap ko sa messenger kanina? Yes. Ano bang problema? Hindi, sir. Di ba nga, merong lumapit sa ating mga motorista na aksidente? Oo, actually, andyan ba siya? Wala. Nasa online lang namin siya kausap. Oo. Actually, siya ang umareglo dahil siya ang bumangga. Nang alin, sir? Umareglo ng alin? Umareglo doon sa tama na ginawa niya sa sasakyan namin. So, sa'yo yung sasakyan? Yes. Sabi mo kanina hindi. Akin nakapangalan niya sa sasakyan. No, sir. Sabi mo kanina hindi sa inyo. Ngayon, ganito na lang. Karapatan kong hindi sumagot. I will face him kahit saan dahil may copy na kami ng CCTV kung saan siya bumangga. Sir, may kopya din kami ng CCTV, Sir Andrew. Okay, we don't care. Kalma lang, kalma. Kalma ka lang. Sir Andrew, kalma lang. Kalma ka lang. Kalma ka lang. May abogado rin kami. Kalma ka lang. Pwede kita hindi kausapin. Wala kang karapat, wala akong ano.
Okay lang, sir. Ikaw nagsabi, call this number. Ikaw nagsabi, I'm calling you. Ayaw mo makinig sa akin. No, sir. Hindi. Ikaw ang mainit. Andrew, ikaw ang mainit. Ako muna, sir. Ako muna. Wala akong pakialam sa'yo. Wala rin akong pakialam sa'yo. Ako abogado. Yung pati. Trabaho lang to, sir. Ang sabi mo, call this number. Sabi mo, call this number. O, tumatawag ako. Ngayon, ang sabi mo, mag-record ako because you're recording. So, I'm recording right now. Kalma ka lang. Hindi, ikaw ang mainit. Yung kahit saan. Wala naman tayo pupuntang iba eh. Wala tayo pupuntang iba, sir. For confirmation, I was very kind to you. Hindi ako... Kaya nga sabi ko, pinaliliwanag ko sa'yo. Huwag mo akong demand-demanda na. Demand na what? Kaya ganito, ganito. Demand what? I'm not demanding anything. Wait lang. Wala akong dinedemand. Pinaliwanag ko muna sa'yo kung sino may dala ng sasakyan. Hello, sir. Good morning po. Yes? Sir Andrew, yes. Sir, ganito, kalma. Pinaliwanag ko sa inyo kung sino may dala ng sasakyan at ano nangyari. You also have No, sir. Sige, sir. CCTV copy. We will face na lang sa court kung saan yung tamang lugar. Okay, sir. Ganito, sir. Hindi naman kami. Hello, Sir Andrew. Pwede po ba mapakinggan nyo rin kami? Sandali lang, sir. Oo. Bibigyan ko kayo ng floor, sir, para ipaliwanag po yung sinasabi ninyo, sir. Sige po, go po. Ano po ba yung sasabihin nyo? Ganito, di ba? Sa akin nakapangalan yung sasakyan. Okay. Ngayon, yung nagdadrive niyan, tita ko. Sinong tita, sir? Mayroong bumangga. Sinong tita, sir? Tita ko, and it's my right kung hindi ko sabihin sa'yo kung sino. Okay, sir. Tita ko nagdadrive. At alam niya ano nagre-reklamo sa inyo, babae yung binangga niya. From Silverville Avenue, magre-left ang tita ko going to mini-stop. Ngayon, ang tama na sasakyan namin is dulo na sa bumper. Kasi naka-left na eh. Sabay nag-overtake yung motor, siya ang bumangga. Di ba? Siya ang bumangga eh. Kasi paano babanggain ang kotse namin, yung kakaliwa, na nandito sa gitna ng bumper tumama? Ibig sabihin niya, motor ang bumangga. Kaya nga kung sasabihin niya hit and run, yan ang malaking kalokohan. Nag-areglo pa siya para sa gasgas ng kotse. Sige, 100 pisong 1,000 lang ang binigay niya. At siyang nakikiusap na wala akong ibabayad. Yun yung sinabi, sir, ng tita nyo sa inyo, kinuwento sa inyo. Yes. Saka, willing kami kumuha rin ng CCTV sa barangay kasi taga doon ang tita ko sa lugar na yon. Mabibigyan kami ng copy once na mag-request kami. Kung gusto niya, na sinasabi niya mag-hit na hinit and run sa, harapin na lang namin siya sa korte as per our lawyer. Yun po. Ganun na lang para hindi tayo magtalo. Kasi pangit naman yung magtatalo tayo ng unang-una, hindi niyo rin alam yung site namin. Kaya nga po, sir, kami nag-reach out sa inyo para kunin yung side ninyo. Kaso, sir, masyado kayong mainit, sir. Kami hindi kami nagkikipag-away. Kinukuha namin yung side nyo para sa patas lang po na sinasabi natin kinuha namin ang complainant, kinukuha namin kayo. Sinasabi niyo kasi kanina, hindi ko alam kung kayo po ba yung kanina. Sinasabi niyo, ang sabi mo kanina, ganito, ganyan. Okay naman ako Yes, sir. Nakikinig po ako sa kabilang side, sir. Naririnig ko, dinideny nyo na hindi kayo yon at hindi wala kayo nun. Kaya yun lang po ang dinidepensa sa inyo. Eh, masyado po kayong mainit, sir. Nakikipag-away po ba kayo sa amin? Pwede naman tayo hindi na mag-usap. Yes, pwede po tayo. Nag-record ka, nirecord mo kami. Nirecord ka rin namin. Patas tayo, di ba, sir? Oo, ganun na lang. Kasi mahahaba lang eh. Harapin na lang namin kung ano yung re-reklamo niya. Yes, ang pinupoint out lang namin, sir, nagsinungaling kayo kanina. Ano ko nagsinungaling? Ano yung sisinungaling ko sa'yo? Di ba dininay mo kanina, sir, na hindi sa inyo yung sasakyan at hindi kayo may-ari? Wala kang sasakyan? Kaso na lang kayo. Huwag mo kong ganyan-ganyan eh. Hindi mo ko tao, hindi mo ko pinapakain. O hindi man talaga kita pinapakain, sir. Oo, hindi ka sagutin. Eh di ba, wag kang sumagot. Agency, go ahead! Tawagan nga natin itong si Pisot. Tingnan ko nga ang angos nito. Makikipagtalo. At gusto ko marinig sa kanya mismo para makita natin na may mga abogado pa raw siya. Andrew. Hello? Andrew, magandang hapon sa iyo, Andrew. Yes. Andrew, si Ben Tulfo, si Bitag. Opo. Naka-record tayo, Andrew. Naka-live tayo ngayon. Andrew, gusto ko lang linawin. Sa iyo ba yung sasakyan na sabi mo sa tita mo? Sa inyo yun? Nakarehistro sa iyo? Naka-live ba to? Yes. Oo. Yung lawyer ko na lang sasagot sa inyo. Okay. Pero sa iyo yung sasakyan? Oo. Yung lawyer ko na lang sasagot po ng lahat. Nasaan yung lawyer mo? You can call my lawyer. Nasaan? Bigay mo number ng lawyer mo. Kanino ko ibibigay? Sa akin, ngayon. Oo. Partawagan ko. Tingnan mo, bigay mo sa akin pinakamagaling na abogado mo. Gusto mo Supreme Court Justice pa eh. Gusto mo Court of Appeals pa, RTC. Okay, sige. Nasaan? Wala. Nantayin natin. Sige.
Oy, makinig ka, Andrew. Wala kaming pake kung may abogado ka, kay general, ang sino man ang tatay mo, kung sino ang tiyohin mo. Kinig ka. Kung ikay may abogado, tatapat na namin ang abogado mo. Kumuha ka ng pinakamagaling na abogado mo. Kumuha ka ng Di Campanilla. Kung ikaw nakikinig sa akin ngayon, huwag kang sisiga-siga. Hindi ubra sa amin yan. Tinawagan ka para kunin ang pahayag, kung di ka ba naman ewan. Pakinggan mo kung anong mali ng tiyahin mo na wala ka sa lugar, nagsasalita ka na para ka may diarrhea sa bibig. Kinuhanan ka ng pahayag, ayaw mo, kaya binaba mong telepono, nagmamagaling ka sa abogado mo, kahit sino pang abogadong kunin mo, wala kaming pake. Ito lang aking masasabi sa iyo, makinig ka. Ikaw, wala ka sa lugar at tiyahin mo nakadaster ang papunta roon, biglang kumaliwa na walang signal. Una sa lahat, pag ang sinamang motorista naka-aksidente, sangkot sa aksidente, nagkasagian, unang gagawin ng magkabilang panig kung sino yung nadihado, kung sino nabangga, nasaktan, bababa yung motoristang nakabangga at titingnan niya kung okay ba yung kanyang nabangga. In this case, yung SUV ang nakabangga, hindi yung motor. Kung di ka ba naman kumag paano mo sasabihin ang motor mababangga yung sasakyan? Bakal yun? Tao yung nakabangga, motor, walang kalaban-laban. Pangalawa, kung sakaling nakabangga na sangkot sa aksidente ang sino man, kung sino yung nakabangga o pareho sila, they have to check each other. Kumusta ba? Okay ka ba? Teka muna, are you okay? Ganun dapat. Titigil, titingnan yung tao kung anong nangyari. Para hindi lalabas hit and run. Sa nangyari doon sa manang natiyahin mo, hindi bunaba. Walang kasignal-signal, biglang boom! Nasa pwesto na yung motor. Wala siyang signal, siya nakabangga. Ni walang bumaba, nakita niyang telapon. Ni walang man lang pa, kumbaga, ginawa na okay ba kayo? Pasensya na kayo, sige, tabi muna tayo. Wala, hindi bumaba. Marami pang mga taong nakakita rito, bagkos tumulong, kumbaga, nagmagandang loob. Tinulungan para maitabi sila habang yung sasakyan hindi talaga bumababa. So, hindi natin maintindihan kung nag-alangan, nagpanik. Nakikita niyo ngayon yung motor, yung rider, gagilid. Tsaka palang kumaliwa yung etong sasakyan. Pagmasdan, bumaba ngayon. May CCTV dyan. Bumaba ngayon, nagbukas, babaeng nakababa doon, nakaputi, nakashort. At itong si Manang, palapit doon, nakaduster, palapit dito, doon sa nabanggang rider. Nagkikwentuhan sila. Mamaya-maya, bumalik. May telepono, kausap ang telepono, ibinigay ang telepono sa rider. Ang sabi ng rider, pinakausap. Sinong kausap? General daw. Natakot naman si rider, syempre. Nagpapanik pa the time. So, yung babaeng driver ngayon na puting Nissan Terra, tiyahin daw nitong si Andrew Duano. Kaya Andrew, makinig ka. Ayan ang CCTV video, kahit kunin mo pa yan. Sa kung sino man po, you don't need a court order, we will give you one for the appreciation ng abogado mo. Number 3, pagkatapos kayong mag-aantay kayo ng alagad ng batas. Mag-aantay kayo ng agent of the law, traffic enforcer, or highway patrol, or traffic bureau na darating dyan para i-blatter yung insidenteng nangyari. Walang sino man ang aalis. Pagkatapos hayaan yung agent of the law to do the investigation, huwag nating ilagay sa kamay natin. Hindi ganoon ang traffic. Ang pagmamaneho ay pribilehiyo, hindi karapatan. Kaakibat ng sinasabing lisensya ay pribilehiyong kinakailangan sundin mo. Hindi mo pwedeng sabihin, ikaw ang may kasalanan. Hindi pwede hanggat hindi nakuha ng agent of the law or traffic enforcer. Number 4, hindi mo pwedeng sabihin, kasalanan mo to. Pagkatapos, ituro mo, bayaran mo ako. Hindi po pwede yun. Pwede mangyari yun kung kayo nagka-areglohan, nagkausap ng maayos na walang nagre-reklamo. Number 5, walang dapat umalis dyan sa lugar na yan. Iniwan ito. Hiningan ng 1,000. Ngayon, dyan, Andrew Rejano, kung sana nakipag-usap ka ngayon na bahagang buntot mo, kumuyos yung bets mo, ang kaya mo, mga taga-bitag na mga babae lang. Ako na ngayon, ang tigre. Tingnan natin kung yung bombolyas mo, akit sa lalamunan mo. Tawagan ulito para masabi sa kanya. Kayo ho'y nanunood para makita nyo. Hindi namin pinahihiya. Buisit lang kami doon sa mga nagsisiga-sigaan. Inaakalang tama sila. May pamantayan dyan pagdating sa mga ganyang aksidente. Tawagan uli. Kinat na. Makinig ka dyan, Andrew Duano. Huwag kang duwag, kang sisiga-siga. Ahabulin ka rito. Mali ang ginawa ng tiyahin mo. Pakausap mo sa amin ng abogado mo.
Wala kaming pakialam sa abogado mo. Huwag kang magmamalag sa abogado mo. Huwag kang kukup sa ugali mo. At hindi ko sinasabing kup. Kapag nagalit ka, totoo nga. Tinawagan ka, umatras ka. Okay, nakikita nyo, flight is guilt. Umiwas ka. Tinantay ka namin ng abogado mo. Inantabayanan pa rin namin ang numero ng abogado mo, hindi ka namin titigilan. Hanggat hindi talaga lumutang at kinakailang investigahan dahil lumabas. Para ka nag-hit and run na rin eh. Dahil ginawa mo, umalis ka sa lugar nang wala man lang pahintulot, na wala man lang accident report. Ikaw pa ngayon ang ngungotong. Kailan ba naging pulis yung tiyahin mo? Sino tong literal na pinagmamalaki mo? Panggaling ko yung baseball bat mo, sampal ko sa mukha mo na yan, huwag kang susu. Hindi kami natitinag kahit sino. Abangan niyo ho to. Sa mga boss, kung kilala niyo ho yan, kinig ka ngayon. Sa aking pa lang, nanginginig ng boses mo, naiipot ka na sa iyong rawlaw, butas-butas na karsunsilyo. Binigyan ka namin ng pagkakataon, binagsakan mo kami. Total, magaling ka naman sa abogado mo. Sige, kumuha ka ng maraming abogado mo. Sa ngayon, mali ka. Huwag kang duwag. Sumagot ka uli. Hindi na babaeng kausap mo, si Bitag na. Okay, sisiga-siga ka, pero yagbols mo sa lalamunan na. Maayos ka nga. Ang yabang-yabang mo. Nasaan yung general mo? Yung si Aling, si Manang na tiyahin mo, pagsabihin mo, susunod pag nag-drive, wag naka-duster nang sa ganon para bumaba agad. Nahihiya siguro dahil naka-duster. Tapos parang sa bagay, malabo na kasing puminsan yung camera. Nakita niyo na ho. Abangan ho natin to dahil ina-expect ho namin, sasagot ho sila sa kanilang abogado. Tatawagan ho natin, magte-text ho tayo at iimbitahan ho natin pating abogado. Hoy, John Andrew Rehano Duano, kunin mo ang pinakamagaling na abogado mo, 3-4. Handa kaming kausapin dito para sa iyo. Yan ang tamang paraan. Hindi yung magduduru-duruhin mo kami. Patuloy ka nga muna. Ang nag-iisang pambansang sumbungan, #ipabitag mo. Makakausap po natin ngayon ang gwardiya ho na lumapit ho sa atin. Ito po si Henry Kapangpangan. Henry, magandang hapon sa iyo. Magandang hapon po. Henry, alam ba ng Homeowners Association dyan sa binabantayan mong subdivision ang insidenteng nangyari na kung saan may nagpupumilit pumasok na hindi naman residente at hindi niya mapaliwanag kung sino kanyang bibisitahin basta gusto niya magpupumilit siya pumasok? Opo, alam na po ng Homeowners Association po na may gustong pumasok sa division po. Ikaw naman, pinatutupad mo lang naman kung ano yung utos nila na eksklusibo yan. Kung wala kang business dyan at wala kang bibisitahin at tatawagan kung sino yun, dapat alamin muna, kaya medyo tinanong mo, tama? Opo sir, ginawa ko lang po ang aking trabaho sir bilang isang security guard sir. Okay. Kasi hindi po kami basta-basta magpapasok ng tao na hindi nila kilala kung sino pupuntahan nila sir. Kasi private property po yun sir. Okay. Nung nagpumilit siya at sinabi mo, sir, sino po? Paano mo siya tinanong? Noong October 2 sir, 2022 sir, araw po yun ng linggo sir. Bandang alas 9 po ng umaga sir. Okay. Dumating po itong Ford Raptor color black sir. Tinanong ko siya kung saan siya pumunta. Wala po siyang may bigay sa akin na apelyido o pangalan sir kung sino po ang pupuntahan. Tapos inabot naman niya sa akin yung driver's license kasi ang gusto niya, mag-iwan lang siya ng ID tapos pabalik lang daw siya agad. Tapos sabi ko sa kanya, sir, kahit mag-iwan ka pa ng ID sir, hindi ka talaga pwede makapasok sir kasi bago pumasok sa loob sir, tawagan muna namin ang homeowner kung sino po ang pupuntahan ninyo sir. Wala po siyang may bigay sa akin ng pangalan o apelyido sir, kaya hindi po siya pinapasok sir. Tama yung ginawa mo dahil sinunod mo lang ang utos ng subdivision. Kasi yun ang instruction sa inyo ng homeowner. Nung hindi ko siya pinapasok sir, nagagalit siya sa akin sir, sinabihan niya ako ng puta nagagad, bakit hindi mo ako papasukin, may iniwan naman akong ID. Sabi niya sa akin paulit-ulit po kasi niya akong minumura sir. Tapos pag atras niya sir, narinig ko po talaga sa akin sir na pinasa po niya yung baril niya. Tapos mga ilang segundo lang po sir, pinalabas na po niya yung baril niya at itinutok po niya sa akin. Kita ko po talaga yan sir.
Sigurado ka ba sa pangalan nitong Bernie Bangbang Lagbas? Maaring baka hindi ito. Bakit mo nasabi? Pinakita ba sa iyong lisensya? Opo sir, tinignan ko po yung driver sir. Henry, ito ba si Bernie Bangbang Lagbas na makikita mo ngayon? Opo, sigurado po ako talaga sir. Ikaw ba ang nagpadala nitong letrato na to? Gusto kong makasiguro kasi live tayo, napapanood tayo. Opo sir, ako po yung nagpadala dyan sir. Okay, ikaw rin. Anong sinabi ng Homeowners Association? Yung sa Homeowners Association sir, tumutulong naman yung President's Association po sir. Alright. Sir Cruz Pilagio po. Ang sabi na sa akin na po daw yung decision kung ituloy ko ba o hindi. Kasi kung tutuloy mo, tutulungan naman kita. Parang lumalabas, may impluensya at may kamag-anak na mga politiko sa Misamis Oriental. Itong na parang ito atang nakakaabot sa amin base doon sa mga impormasyon na nakukuha namin. Tama ba to? Opo sir, sa pagkakaalam ko po sir, may anak po siya na Vice Mayor ng Sumbong daw yun sir. Tapos may pamangkin po siya ng Mindanao. Ang sa pagkaalam ko lang po sir. May nagsabi ba sa iyo, oy Henry, wag mong patuloy yan, delikado ka yan, anak ng mayor yan. May nagbigay ba sa iyo ng warning? May nagsabi po sa akin sir. Kaya nga lumapit po ako sa inyo. Alright, alam sige. ko po na wala po talaga ako palaban-laban sir. Tutulungan ka namin. Bakit hindi? Pag-gwardya kasi pinag-uusapan. Malapit ang puso namin yun sa mga gwardyang dinedihado. Ngayon, nakaabot din sa amin, totoo ba to? Nang nakatunog ata itong nirereklamo mo na ikay lalapit na sa bitag at nakaabot kagabi, nagpadala daw ata sa iyo ng letter of apology, humihingi ng dispensa sa presidente. Totoo ba to? Opo sir, nung nakilala na namin na siya pala yun, si Bernie Lagbas sir, ang alam lang po namin sir, may kakilala siya sa loob sir. So may kakilala siya sa loob ng subdivision, bakit hindi niya sinabi nung siya ay pumunta roon? Hindi po yun alam ng ni Bernie Lagbas po na taga Westwood Village po yung kakilala niya sir. Kaya wala po siyang naibigay sa akin kung sino pupuntahan niya sir. So nagrereklamo ka dahil tinutukan ka ng baril, dahil pinatupad mo lang tungkulin mo, kinasahan ka, minura ka. Henry, itong letter na to ang pinadala sa iyo, tinatanggap mo ba ang kanyang pagpapaumanhin sa iyo nang malaman ikay magpapabitag? Hindi ko po tinatanggap ang kanyang paumanhin sir. Kaya ano ang hindi gusto? ko pumirma. Alright. Kasi po, huli na po yung pagtingi sa akin ng paumanhin kasi nakasumbong na po ako sa inyo sir. Alright, sige. Ako naman, may akong problema rito habang binabasa ko ang kanyang sulat. Professional ang kanyang pagsusulat sa iyo, pero meron ako napansin na parang hindi niya nasabi yung kanyang pagmumura at hindi niya nasabi parang doon, kung makikita sa video, na walang panunutok ng baril sa iyo. Kasi yung panunutok ng baril, krimen na yan. Pwede siya makumpiskahan ng baril. Opo sir, hindi naman yung nakalagay doon sa letter niya. Yan, malayo. Pwedeng i-close up pa, i-close up. Yan. Sige, sandali. Tumigil siya. May nilabas, ayon. Henry, sigurado ka bang baril ang itinutok sa iyo? Opo sir, kitang-kita ko po talaga sir kasi medyo malapit lang po sir. Silver 45 talaga yun sir. Color silver. Makakausap natin muna rito si Attorney Chris Ignacio. Magandang hapon sa iyo. Yes Sir Ben, good afternoon po ulit. Isa na naman security guard na galing pa doon sa Cagayan de Oro. Hindi niya pinapasok yung sasakyan na kilalang medyo ma-influensya raw. Para makapasok sa loob ng subdivision, sasabihin mo kung sinong bibisitahin mo, tatawagan ng gwardya. Yung homeowner, wala siyang nabigay, naggalit, nagmura, kinasahan siya ng baril, 45, yung risk. Padala rin ng letter of apology nga, attorney, yung suspect, pero never mention na yung pagkanyang pagmumura at yung baril na tinutok niya. Anong tingin niyo rito, attorney? Yes sir, bali po yung act ng pagtutok po, ano? Ito po ay maaaring masampahan ng kaso ng grave threat under our revised penal code po sa Article 282, ano po? Kasi po ang sabi po dito, any person who shall threaten another with the infliction upon his person, honor or property, pati yung kanyang pamilya, of any wrong amounting to a crime. Gaya po niyan, yung pagbabanta po sa buhay ng security guard. Sa parting to, attorney, pinabot lang namin, nakita mo yung grave threat, nakikita rin namin
I think we need to work on this para itutulungan namin yung itong gwardiya na to. Actually po, na-file na po natin formally. Okay. Yung proposed measure na an act providing for a Magna Carta for our security guards and other private security personnel. Bali, ito po yung House Bill number 5494 na isubmit na po natin dito sa Kongreso, sir. Okay. Maraming salamat, Attorney Chris Ignacio, Chief of Staff sa AXIS Party List. Narinig mo, Henry? Opo, sir. Subukan natin tawagan si Bernie Bangbang Lagbas kung makakausap natin. Bernie, good afternoon, Bernie. Bernie Lagbas, si Ben Tulfo. Naka-live po tayo, Bernie. I'm sorry, sir. Hindi ko si Bernie Lagbas, sir. Nakita namin yung picture mo rito at this is the number na ibinigay mo doon sa reklamo sa iyo laban doon sa gwardiya. Kung yung matatandaan si Henry Kapampangan. Wala pong alam din, sir. Bernie, meron kang pickup truck na black with NGN 2602. NUX ang sasakyan ko. Okay. So Bernie, nag-check ko lang sa, sir, nakita sa registered owner. Bernie, pwede naman namin malaman sa telco itong number na to, sir. So I was just trying to say, kasi kung maaari, nakikipag-usap kami sa iyo, baka kasi makuhanan ka namin ng, pahayag, kasi may sulat kang pinadala sa subdivision apologizing for the incident that occurred doon sa October 10 na pinadala mo doon sa through Mr. Pelayo Cruz Jr., President ng Westwood Village Homeowners Association. Bernie, saan ka ba? Nasa ka ba? Misamis o sa Cagayan? Bukidnon na yun, sir. Alright. And you're spending more time talking to me because kung sinasabi mong hindi ikaw si Bernie, we'd have cut off the conversation and say, I'm not Bernie, I'm sorry, Mr. Tulfo. Salamat, sir, sa tawag. Salamat sa tawag na ikaw si Bernie. I don't understand what you're telling me. Kung hindi ikaw, thank you but no thanks. Sayang oras natin eh. May anak ka bang, Vice Mayor? Wala bang, sir, pag umangkon. Pamangkin mo na Vice Mayor, meron ka, pero hindi ikaw si Bernie. Oo. Niloloko-loko mo lang. Lukuhin kaya rin kita. Makinig ka sa akin, ha? Pakinggan mo na maayos ang sasabihin ko sa iyo. Kilala mo yung kapatid ko sa Davao, kilala mo si Senator, kilala mo kung sino. Kilala mo kami dahil kilala kami. Pero ikaw, inamin mo na pamangkin mo itong Vice Mayor na to. Pero hindi ikaw si Bernie. Sinong niloloko mo? Kilala ko siya, sir. Lalo mo akong ginagalit ngayon. Jesus Mario Joseph. Kung gusto mo ako makilala, magpakita kang lalaki ka, umaming ka. Ipatawad na ko sa iyo kung kininga naman. Ipapatawag. Hatag ni mo sa ako si Bernie. Kilala ni mo si Bernie? Yes, sir. Unsa man ni mo si Bernie? Anak ni mo si Bernie? Junior ba o senior ka? Unsa man? Exon, sir. Kapatid mo si Bernie. So, anong pangalan mo? Kuya ka ba? Manghod ka ba? Or manong ka? Manghod, sir. Mag-iwan ako ng mensahe sa iyo para malaman mo. Sabihin mo sa kuya mo, pag ako ang nakaharap, tutok-tukin kong ulo niya, nakita dito sa CCTV, nagkasa siya ng baril sa gwardiya. Nakita yung raptor niya, pakiabot na lang ang mensahe, patawagin mo sa amin, galit ako roon, buisit ako sa kapatid mo, kuya mo, si Bernie, okay? Ito naman ang sinabi ng Presidente ng Homeowners Association kay Security Guard Henry, ikaw ang agrabyado, ikaw magdesisyon kung anong plano mo, pero itutuloy mo ang pagkakaso, susuportahan ka namin. Very good. Kami sumasang-ayon, kami sumasaludo sa Presidente ng Westwood Village, pakikipagtulungan at medyo pagsisimpatya at tumatayo rin sa kanilang gwardiya. Bernie, nakausap namin ang batang kapatid mo. At dahil sa ginawa mo pagkasa ng baril, Bernie, makinig ka. Namanawagan ako sa imo, kung ikaw gapamatay sa ako, tanaw sa ako, kinahanglan, matawag ka sa ako, gusto na ako madunog, imong mga eksplika, din sa gihimo nimo sa gwardiya, ang igsuon nimo, manghod nimo, ang tubag sa telepono. Kaya kinahanglan, tawag ka sa amo, nag-iwan na kami ng mensahe sa iyo. Abangan! Ito po, nag-iisang pambansang sumbungan. Hashtag, ipabitag mo. Sa linya ng telepono si Vice Mayor Ivan Chester Lagbas. Magandang hapon po, sir. Magandang hapon po, Sir Ben, at sa lahat na nagkikinig, magandang hapon po.
Ano po pa itong si Bernie Bangbang Lagbas? Inarareklamo po ng gwardya at pagkatapos, nakaladkad po ang pangalan po ninyo na wala naman po kayong ginagawa. So, kinausap ko po siya kung ano talagang tunay na nangyari. Sabi po niya, totoo po daw na nagkainitan sila, totoo po daw na nagkamurahan, pero di naman po daw to the point na nanutok siya ng baril at nagbanta ng buhay. And knowing my dad po, sir, I know po na medyo siya short-tempered, conscious siya sa approach ng tao, pinapa-atras daw siya. Problema, may taxi daw sa likod, di daw siya mag-atras. Sabi daw na mahirapan siya kumatras, pwede ba daw mag-backing siya doon sa loob konti. Yung sagot daw ng guard, medyo daw hindi maganda. Then, yun na yun ang nangyari, sir. Nagkamurahan, nagkainitan, but di naman po daw to the point na nanutok ng baril at nagbanta ng buhay. With regards po doon sa video, hindi naman din po klaro na nanutok siya. Unless kung klaro talaga, then we'll take full responsibility kung napatunayan. Hindi ko naman to kayang ipaabot sa inyo, sir, kung hindi yun baril, sir. Kitang-kita ko yun, sir, eh. Pati yung mismo yung taxi sa likod, sir, kitang-kita talaga niya, sir, eh. Bumunot siya ng baril tapos tinutok sa akin, sir. Paano makita ng taxi? Andun yung taxi sa bandang kanan, wala naman sa likod. Kita niya, sir. Kasi pag gano'n, pag atras niya, sir, nasa kurbahan na siya. Yan, nakikita mo, nakikita ko na parang may object dyan na hindi malinaw sa akin pero may i-enhance namin yan para malaman kung baril yan. Sige, dahan-dahan. Another frame. Okay, yung kamay, kasi parang ganito. Okay, sandali lang siya, hindi siya madali. Siguro few seconds. Ayun, dahan-dahan. Henry. Hello, sir. Anong kulay ng baril? Color silver yun, sir. Okay, chrome or nikelado, tama? Silver. Silver, sir, silver. Okay, pistol o revolver? Pistol. Okay, pistol. Vice Mayor Chester Lagbas. Yes, sir. May baril ba ang father mo? Not that I know of po, sir, honestly. If you don't know that, we can check that because it's easy to access, lalo-lalo na ngayon, narareklamo. What if mapatunayan namin ang father mo has an L-top at pagkatapos may baril? He will have to take full responsibility of Alright, so therefore, hindi ko pa sasabihin sa iyo, Vice, pero I would rather na kung maaari, because it's your father and you love your father, and baka mabulong mo lang pa. Why can't you just simply talk to Mr. Tulfo? Medyo publicity siya and ang ano din niya, I'll have to respect his decision. Alright, sige, Vice. Alright, sige, Vice. I know where you're coming from. Regarding po doon sa letter of apology, sir, inamin din naman niya yun. After kasi daw nung incident, within the week, nagkausap din po daw sila ng security guard, kahingian na po daw sila ng tawad. Nagtaka daw siya kung bakit siya na dumating sa bitag. Feeling daw niya na parang nahusgahan na daw siya kahit hindi pa naririnig yung side niya. Sir, ito na nga po, sir, Mayor, Vice Mayor, that's the reason why we're seeking him so we can give him the opportunity to speak, the right to be heard. But he's the one evading us. So hindi po pwedeng gamitin, nasaktan na siya. Kung tama man o mali, he can deny, reject. I know my job as a journalist. I know my responsibility. I think that your father is old enough to defend himself. Hindi naman po sa ganun, sir. Just telling you his side kung bakit hindi siya sumasagot. Pero it's not to say na nagkukulang kayo. Because in fact, sir, nagpapasalamat po ako sa inyo sa ginagawa niyo. I know, sir, na hindi kayo one-sided. And that's why po sumagot ako. Okay, sir. Maraming salamat po, sir. Thank you po so much for understanding. Yes, sir. Maraming salamat po, sir. Wala po kayong kasalanan po, sir. Sa trabaho po namin ito sa pambansang sumbungan, sino-sino na po, wala po kaming sinasanto, polis, militar, ay politiko, mamamatay tao, kahit sino pa yung kolokoy na yan. Higit sa sumbungan, imbestigahan at amang reklamo, aksyonan. Nag-iisang pambansang sumbungan. #ipabitag mo.